Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, may galap shoutout po sa lahat ng mga kakampeng at sa mga hindi man mga kakampeng. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping, no? Mukhang busted naman si Lolo Nyo Digong na makuha ang suporta ni Galvez ho mga ka-action. Ukol nga sa kanyang panawagan na gusto niyang ihiwalay ang Mindanao. At ito naman si Gringo Honasan, abay biglang sumulpot, diba? At ito ang payo niya, dapat daw magkaisa ang Duterte at Marcos ho mga ka-action. At gusto niya dapat magkaroon ng exclusive meeting itong apat na mga pangulo ho mga ka-action. Yung mga nagdaang pangulo, kasama na si Irap Estrada, kasama na si Gloria Macapagal Arroyo, at syempre kasama na si Lolo Nyo Digong. Diba? O ito po ang gusto nila, puro exclusive meeting. Diba? O ito pa, pakinggan po muna natin ito mga ka-action. Tulad ng pananaw ng ilang mga mambabatas, tutol din si Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Secretary Carlito Galvez Jr. sa panukalang ihiwalay ang Mindanao sa Republika ng Pilipinas. Sa isang opisyal na pahayag na inilabas ni Secretary Galvez, binigyang diin ito na kapag nagkakaisa ang mga Pilipino, mayroong kapayapaan, pag-unlad at kasaganaan. Subalit kung watak-watak-anya ang mga mamamayan ay mahina, walang pag-unlad at walang kaayusan ang isang bayan. Nanawagan din si Secretary Galvez na iwaksi ang anumang mga hakbang na nagsusulong ng destabilisasyon laban sa bayan na layong ihiwalay ang Mindanao. Muling umapela ang opisyal na bilang mga Pilipino, dapat anyang patuloy nating suportahan ang Marcos administration sa pagsusulong ng kapayapaan, pagkakaisa at pagkakabuklod-buklod ng bayan. Ayon pa kay Secretary Galvez, hindi na maaaring bumalik pang muli ang bansa mula sa pasimulang mga hakbang upang makamit ang pangmatagalang kapayapaan. Samantala, nanawagan din si dating Senador Gringo Honasan kina Pangulong Bongbong Marcos Jr. at dating Pangulong Rodrigo Duterte na magkasundo na at maging mahinahon alang-alang sa kapakanan ng sambayanang Pilipino. Sa isang video message, umapela ang dating senador sa dalawa at nakiusap na magkaroon ng isang executive meeting kasama sina dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at ex-President Joseph Erap Estrada. Dito anya pag-uusapan ng apat na pangulo kung ano ang kanilang mga plano at kung papaano susolusyonan ang problema ng Pilipinas. I raise my voice to call for sobriety and calm between our two great leaders, President Bongbong Marcos and former President Rodrigo Duterte. We respectfully and humbly appeal to President Marcos Jr. to extend the hand of unity to former President Duterte at isama na po natin ang mga dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at Erap Estrada. Four great leaders in one room, our most senior statesmen, away from the prying eyes of the media. A personal meeting among four concerned Filipinos, all wanting nothing but what is best for the country. Napakaganda po nitong larawan na papawi sa pangamba at mabibigay ng inspirasyon sa ating mamamayan. Umaasa naman si Honasa na mabibigyang katuparan ang kanyang panawagan upang mapanatili ang pagkakaisa ng mga Pilipino. Rosa Licoz. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no, napakinggan na po natin ang kanilang mga paliwanag. Oh, paano na yan, Lolo Digong? Mukhang masakit pa ito sa break up. Diba? O kahit po ang Bangsamoro tutol din at hindi suportado ang nasabing panawagan nito ni Duterte na gustong ihiwalay ang Mindanao. Diba? Siguro alam ng mga taga Mindanao na kung mahiwalay ito, hindi naman to sabi pang kapayapaan na interes. Kung hindi ito ay sariling interes lamang. Diba? At gustong maghari ng Mindanao. Oh, pero ngayon, bigong-bigo po siya na makuha ang suporta ng Mindanao. Agoy. Di ba? At doon naman sa panawagan nila ng dalawa na
sana magkaisa o magkasundo. Hindi po yan magkasundo ay. Hanggat hindi gusto pwede siguro yan magkasundo basta may ano yan, may parang may agreement siguro si Duterte. O sige, magkasundo tayo. Pero ito gawin mo ha. Lahat ng gusto ko, susundin mo. Kailangan ba naman magsunod-sunuran din si Bongbong Marcos sa kanya? Siya ang presidente. Di ba? Gusto nyong magkaisa? Paano ho magkaisa ang mga bawat Pilipino kung walang napaparusahan sa mga nagnanakaw ng kaban ng bayan? Sa tingin nyo ba magkakaisa yan? Ang dami-daming nagugutom. Samantala ang iilan dyan sa atin ng mga opisyal, matakaw sa kaban ng bayan. So, Maria Josep, hindi na po yan matutupad na sabi nyo magkakaisa. Pero kung gusto nyo magkakaisa, gawin ng Administrasyong Marcos, parusahan ang dapat parusahan, tanggalin ang dapat tanggalin, na wala namang ginagawa sa kanilang mga departamento. Hindi yung puro na lang, di ba? Dapat maging action po yan si Mr. President Bongbong Marcos para makita natin na siya ay isang good leader. Yung may maparusahan ba na wala siyang kinakatigan, walang puro kamag-anak, pag nagkasala, hindi tanggalin, ipakulong, di ba? Papanagutin. Yan naman ang batas natin dito sa Pilipinas, no? Pero iwan ko lang ba kung ang batas natin kung ano ba, iwan. Di ba? So yun lang ho mga ka-action. Bahala na kayo sa inyong mga suggestion dyan. I-comment nyo lang sa comment section, no? So maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas, South Mindanao, all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. We're beautiful.